Radio Migrante every Sunday night from 9 to 10 p.m. on CHRY 105.5 FM. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dito lamang sa ating Radio Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga smartphones or sa inyong mga websites. Ang inyo po makakasama ngayong gabi ay inyong tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Tita Pet Cleto, Ate Mary Pareño, at nasa background pa mamamaya-maya ay makakasama natin sila si Ish Cabanya at si Jason Reyes. So magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin, Rhea. Welcome back. Thank you. At magandang gabi sa lahat na nakikinig. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Migrante. Okay, at kakapasok lang din ni Jason. So bumati ka naman, Jason. Hello, magandang gabi at I'm glad to be here. Yes, thank you so much. So mamaya-maya makakasama din natin si Ish. So ngayon pong gabi tatalakayin natin sa Radyo Migrante ay ang sagot ng mga kabataang Pilipino hinggil sa State of the Nation Address. Nakamakailan lang na ibinigay ng Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Simeon Aquino III. So mamaya tatalakayin natin yan at ang mga karapatang pantao, no? Hinggil sa mga kabataang Pilipino, hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi sa labas din ng ating bansa. Kaya po makakasama natin sa ating talakayan ay si Yves Nibungco, chairperson ng Anak Bayan USA na ngayon po ay nasa Pilipinas, at malalaman natin kung bakit nasa Pilipinas ngayon si Yves. Kaya bago tayo pumunta sa ating talakayan ay news and information muna tayo. Term extension, political suicide ni Pinoy, kaalyadong Solon mula sa Abanti.com. This is political suicide. Ganito inilarawan ni Valenzuela Representative Sherwin Gatchalian, miyembro ng majority bloc ng Kamara at kaalyado ng kasalukuyang administrasyon, ang binitawang pahayag ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na pagsuporta sa term extension sa pamamagitan ng charter change o mas kilala sa palayaw na Chacha. Pinag-ingat ng Solon si Pinoy at pinayuhang matuto na sa aral ng kasaysayan. Inihalimbawa nito ang pagtatangka ni dating Pangulong Fidel Ramos na i-lift ang term limits kung saan sangkatutak na pagkontra ang inab nito noon mula kina ex-President Cory Aquino, former Vice President Joseph Estrada, Simbahang Katoliko at iba pang religious groups kabilang ang Iglesia ni Cristo at El Shaddai. Maging ang kaalyadong senador na si Senator Coco Pimentel, chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, ay nagsabing tama na baguhin ang ilang probisyon ng 1987 Constitution, ngunit hindi dapat isama rito ang term extension. Opinyon naman ng progresibong kongresista si Kabataan Party List Representative Terry Ridon, lumitaw na umano ang pagiging power-hungry o gutom sa kapangyarihan ng Pangulo. May sumbat din ang kabatikang abogadong si Attorney Raymond Fortun kay Pangulong Aquino at ipinaalala na konstitusyon mismo ng kanyang yumaong ina na si Pangulong Cory Aquino nagsasabing limitado lang sa 6 na taon ang termino ng isang Pangulo ng bansa. Yung nanay mo ang nagpalagay sa 1987 Constitution ng 6-year term, no re-election para di maulit ang diktadura na pumatay sa tatay mo. Ngayon, okay ka na amendahan ang saligang batas para makatakbo ka ulit? You have no shame, sir. Post ni Fortun sa kanyang Facebook account. Ang susunod po nating balita ay ilang mababatas dismayado sa pagsasapubliko ni Representative Antonio Tino ng Alliance of Concerned Teachers Party List sa recording ng executive session. Ito po ay nagmumula sa GMA News at ito po ay isang audio clip. Pakinggan po natin. Halata ang panggigigil ni House Committee on Appropriations Chairman Isidro Ungab sa pambabastos umano ni ACT Party List Representative Antonio Tino sa House Rules. Ito'y matapos isapubliko ni Tino ang recording ng executive session ng mga kongresista kina Health Undersecretary Janet Garin at CHED Chairperson Patricia Licuanad. Ang recording din ang ginamit na ebidensya sa pang-apat na impeachment complaint na isinampa laban sa Pangulong Aquino bilang patunay daw na may congressional pork pa rin. It was very clear, tinanong, and we answered, it is an executive session. They destroyed the sanctity of an executive session. Paano na lang kung meron kaming mga witnesses, paano na lang kung meron kaming mga resource persons who trusted and want to give information. Maging ang ibang party list congressmen, ikinadismaya ang ginawa ni Tino. Maghahain daw sila ng reklamo sa House Committee on Ethics. We are going to file ethics complaint against Congressman Tino dahil hindi po natin papayagan na ang ating mga rules
ay basta-basta na lang ilalabag at no one is above the law. Sa patakaran ng House Committee on Ethics, merong 3 parusa na naghihintay sa isang kongresista na inirereklamo. Una rito, yung reprimand o sermon kasabay yung warning na wag nang uulitin ang kanyang kasalanan. Pangalawa, yung 60-day suspension. At yung pangatlo, yung expulsion o pagkatanggal sa pwesto ng isang inirereklamong kongresista. Pero si Tino naninindigan. Wala daw siyang nilabag na kautusan lalo't interes ng bayan daw ang nakataya sa pulong na iyon. As I said, expected yan. No, dahil nga isiniwalat ko kung ano talaga ang nangyayari dito sa loob ng Kongreso. Handa po tayong harapin ang anumang consequences basta tayo naninindigan sa tingin natin tama, sa katotohanan. Itinanggi naman ni Undersecretary Garin na may binanggit siya sa executive session sa mga kongresista na buhay pa ang pork barrel system. Ayon naman sa pahayag ni CHED Chairperson Likwanan, walang basehan ang bintang ni Tino. Napasikretong minamaniobra ng CHED at ng ibang government officials ang Priority Development Assistance Fund upang makakuha ng pabor sa mga mambabatas para wag ma-impeach ang Pangulo. Lahat daw ng ginagawa ng CHED ay nakabatay sa guidelines at mahigpit na minomonitor ng ahensya. At ang susunod po nating balita ay tungkol kay ex-Army General Jovito Palparan na huli na ng NBI galing sa GMAnetwork.com. Matapos ang halos 3 taong pagtatago ni dating Major General Jovito Palparan Jr., nahuli siya ng NBI o National Bureau of Investigation nitong Martes ng umaga sa Maynila. Dinala si Palparan sa NBI headquarters sa Maynila bandang alas 4 ng madaling araw. Sa ngayon, nakapiit ang dating general sa NBI Detention Facility habang hinihintay ng Department of Justice at NBI ang commitment order mula sa korte na magsasabi kung saan ito pansamantalang ikukulong. Nahuli ito bandang alas 3 ng umaga sa Santa Mesa sa Maynila. Nauna umanong nakita si Palparan nitong Lunes. Hindi naman nanlaban si Palparan nang arestuhin ng awtoridad. Ang 2 tao umanong kasama ni Palparan nang arestuhin nito ay kusa nang sumama sa awtoridad. Samantala, pinaalahanan naman ng mga militanteng grupo na huwag bigyan ng special treatment si Palparan. Ikulong, panagutin, no special treatment, pahayag na Anak-Bayan Chairman Vencer Crisostomo. Noong 2011, naglabas ng warrant of arrest order ang isang korte sa Balacan laban kay Palparan. Nag-ugat ito sa mga kasong kinakaharap niya kasama na ang kidnapping at serious illegal detention na di umano'y pagdukot sa mga estudyante ng University of the Philippines na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño. Noong panahon ng Administrasyong Arroyo, pinuri pa ng dating Pangulo ang mga operasyong pinangunahan ni Palparan mula 2001 hanggang 2006. Subalit, sa pag-aaral ng Melo Commission, sinabi dito, certainly evidence pointing the finger of suspicion at some elements and personalities in the armed forces, in particular General Palparan, as responsible for an undetermined number of killings by allowing, tolerating, and even encouraging the killings. Nagretiro mula sa serbisyo sa militar si Palparan noong 2006. Matapos nito, nanalo siya sa Kongreso at umupo bilang representante sa Bantay Party List, isang organisasyong laban sa komunismo. Noong 2010, tumakbo si Palparan muli bilang senador, subalit siya'y nabigo. Maraming salamat, Tita Pet. At yun po ang ating news and information ngayong gabing ito. Habang po kinokontak natin si Yves Dibungco, ay magpapatugtog tayo ng isang awitin. Ito po ay nagmula kay Keja featuring Balakid. Ito po ay ang Gunita. Ang paggunita sa... Ako nga pala si Keja. Kasama ko dito ang aking kaibigan. At meron na kaming gusto ikwento. Pakinggan nyo to. Kamusta na? Meron na daw bang pagbabago? Oo, pinapakinggan na tayo ng tao. Hindi na tulad nating ang panauhin ay hangin. Binibigkas sa kalawakan ng ating pasanin. Gusto nating marinig, diba? Pinangarap minsan ng kagrupo'y kumalas. Sumuko, lumisan, ikaw ang natira. Nagpakita ka ng tibay at mga nasa paligid mo hindi naniniwalang may taglay kang husay. Pinag-aralang huminga, sunod-sunod ng pagbuga na walang saka. Pagdating mo ay ang dami nila nang ikaw ang sumampa para mag-alay ng tula. Nagsilabasan na wala, nadismaya at namutla. Di ka nagpadaig sa kaba, itinuloy mo ang pagpapalala.
At yun po ay ang gunita ni Keja at ni Balakid mula po sa kanilang grupong Uprising. Mula po sa Pilipinas, ang Anak Bayan USA Chairperson, Yves Nibungco. Magandang umaga dyan, Yves. Magandang umaga, Rhea. Kamusta? Okay lang, kamusta ka? Ito, buhay pa. Ay. Teka nga pala, nasa Pilipinas ka ngayon. Bakit nasa Pilipinas ka ngayon? Nasa Pilipinas ako kasi part to ng first batch ng Kapit Bisig Kabataan Network na Relief and Rebuild Mission. Nag-start siya nung July 23, kakatapos lang nung August 10. So, kamusta naman yung progress ng Kapit Bisig Kabataan Network? So, yung Kapit Bisig Kabataan Network, ano siya, no? It's first of its kind. It's a national network of Filipino-American youth and students na tinayo sa US noong January in response din sa Typhoon Haiyan. Okay naman siya. Successful ang relief and rebuilding mission namin. Nagpunta kami ng Visayas. Nilibot namin siya mula Samar, Leyte hanggang sa may Tacloban. Nakita naman talaga namin, no, yung kalagayan ng mga kababayan natin doon. And straight from the community, nakita namin na talagang kasinungalingan yung sinasabi ng gobyerno na nag-relief at nag-rehabilitate na sila kasi hanggang ngayon maraming communities na nagsasabi sa amin niya-nino ng gobyerno, hindi nila nakita dun sa lugar nila. Kaya as Filipinos overseas, we're very concerned, no, kasi milyon-milyon ang pinadala ng mga kababayan natin overseas at immediate din yung response ng Filipino community abroad, pero yun nakapagtataka na hanggang ngayon hindi pa makita yung rehabilitation talaga ng lugar. So congratulations at sana ay magtuloy-tuloy ang Kapit Bisig Kabataang Network in the future. At since na sinabi mo yung kasinungalingan, may paparinig kaming isang clip, no. Ito yung clip na Sona ni Aquino. Hihingian ka namin ng Kodem. Sige, go. Tipo ba't may kasabihan tayo? Bigyan mo ng isda ang tao at papapakain mo siya ng isang araw. Turuan mo siyang mangisda at habang buhay niyang mapapakain ang sarili niya. Halimbawa nito ay ang TESDA. Sa Training for Work Scholarship Program, nagambag ang DAP ng 1.6 billion pesos. Nakapagpatapos po ito ng 223,615 benepisyaryo. 66% po nito o katumbas ng 146,731 graduates ang nagtatrabaho na ngayon. Iyon naman pong 34% na natira, tinutulungan na rin ng TESDA na makahanap ng trabaho. Tingnan po nyo, lahat ng mga TESDA scholar, nakalista ang pangalan at iba pang datos na pwede nyong kumpirmahin. Kung hahatiin natin, nandiyan po yata sa harapan yung listahan. Kung hahatiin natin sa bilang ng graduates ang naipagkaloob na pondo, pumapatak na 7,155 pesos ang naipuhunan ng pamahalaan para sa training ng bawat scholar. Sa BPO sector, mababa na ang kitang 18,000 piso kada buwan. Kada taon, kikita siya ng 234,000 pesos. Ibigay man ang maximum tax deduction, ang magiging income tax niya kada taon, 7,900 pesos. Ibig sabihin, ang pinuhunan ng Estadong 7,155 pesos sa unang taon pa lang nabawi na, may sobra pa. Ito at ang lahat ng ibibuwis ng ating scholar hanggang magretiro siya ay magbibigay naman sa kanyang kababayan ng parehong pagkakataon. Ito po ang mabuting pamamahala. So, Yves, reaction doon sa sinabi niya na kinabukasan daw, na ang pamahalaan daw ang siyang magbibigay ng kinabukasan. Pakipaliwanag lang or komento siguro doon sa sinabi niya. Well, ang comment ko dyan, no, I think maraming, sa unang tingin, maganda yung sinasabi ng Pangulo na nakakapag-provide sila ng trabaho, pero unang-una kailangan tingnan natin kung ano bang trabaho yung mga pinoprovide nila, no? Unang-una yung contractualization ng paggawa dito sa Pilipinas na kung saan
6 months or walang job security. No, kaya nagmumukhang mataas ang bilang ng employed dahil after 6 months papalitan yung manggagawang mag-hire ng panibago. Tapos ika-count sila as employed, no? Tapos makapagtrabaho ka lang ng ilang araw sa isang linggo, considered ka ng employed. Kaya kaduda-duda yung binabanggit ng Pangulo na nakapagpo-provide na sila ng trabaho. Pangalawa, tingnan lang natin bilang mga migranteng Pilipino, no, nung 2010 nasa 4,000 lang ang umaalis ng bansa araw-araw para maghanap ng trabaho. Pero sa ilalim ni Aquino, nasa 5,000 na ang umaalis araw-araw. So malaking patunay ito na yung pinagsasabi ni Aquino nagpo-provide siya ng trabaho ay isang malaking kasinungalingan kasi hindi naman naaalis sa mga kababayan natin kung may decenteng trabahong naghihintay sa kanila dito sa bansa. Kahit yung BPO industry na yan, yung mga call centers na yan, mga hindi yan trabaho na magpo-provide para sa or hindi yan kayang i-accommodate, no, yung 75 or 90% ng mga mamamayan natin na mga manggagawa, mga magsasaka, no, na siyang bumubuo sa majority ng mga ng populasyon ng Pilipinas. Kaya ano yan, talagang magic lang, no, yung mga message ni Aquino. Yun. Ate Mary? Magandang umaga sa iyo dyan sa Pilipinas, Yves. Ay, magandang umaga po. Gusto lang namin manghingi ng komentaryo sa pagkakahuli kay Gerald Salonga at Guilherme Marin Cardano ng Anak Bayan at Kabataan Party List sa Nueva Ecija ng 3rd Infantry Battalion. So, actually napaka-symbolic nung kaso no nila Guillermo at ni Salonga, ni Cardano, na estudyante no, na nagko-conduct din ng kanilang community work at unang ay dinukot ng mga elemento ng militar, no. Later on sinurface sila as inarrested daw ng PNP for illegal possession of firearms and explosives, ganyan. Timing siya dun sa huling hearing no, dun sa kaso ni Karen Empeña at ni Sherlyn Cadapa na dalawang UP students din na dinukot ng panahon ni Gloria. No, ngayon yung dalawang anak bayan na dinukot ay panahon niya. Napakita nito na yung repression, no, yung pasismo ng gobyerno kahit sa panahon ni Arroyo ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy, no, na yung human rights violation sa bansa ay nagpapatuloy at ang gobyerno ni Aquino ay nagre-repress sa mga kabataan. No? So isang malinaw na kaaway ng kabataan ng gobyerno ni Aquino. Okay. Yves, si Jason ito. So we're gonna, I'm not sure kung kasama ito sa activities niya sa Kapit Bisig, pero regarding the impeachment case that was filed by, I believe, Youth Act Now, and do you have any comments regarding this? Alam ko, I believe ngayon they've already filed the case about this impeachment. Well, as Kapit Bisig Kabataan Network, no, ang role namin ay mag-provide ng immediate relief dun sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Yolanda at maghanap ng long-term solution. At though as a network we haven't talked about the impeachment or supporting it or anything, pero with what yung basta nakita namin on the ground sa Tacloban, no, nakita talaga namin yung deception na ginagawa ng gobyernong Aquino dun sa relief and rehabilitation, at syempre higit sa lahat yung criminal negligence, no, na pagpapabayaan niya sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas na inabot ng 2 linggo bago pa makatanggap ng kahit na anong forma ng relief, at hindi pa yun sa gobyerno, galing pa yun sa mga NGO or community organizations. Kung ang deception at criminal negligence ay enough basis for impeachment, I think guilty ang presidenteng Aquino, no. Kaya kami talaga sa Kapit Bisig Kabataan Network, syempre nire-raise namin yung concern namin at nakikisa kami dun sa panawagan ng mamamayang Pilipino na i-hold accountable ang Aquino government, no, whether that's through impeachment or whatever.
Kaya ganoon, no? Nakakadismaya talaga kung nakita mo yung sitwasyon sa Tacloban at sa mga ibang parte ng Eastern Visayas. Tatanungin mo kung nasan talaga yung gobyerno. Kung hindi rin naman nila gagawin yung trabaho nila, ba't pa sila nandyan? Ish, may tanong ka? Oo, Ives, si Ish ito. Paano rin apektado ang kabataang Pilipino dito sa issue ng DAP o Disbursement Acceleration Program na bagong anyo o malamang similar doon sa PDAF o yung pork barrel? Well, syempre, bilang mga kabataan, no, na umaasa ng mas magandang kinabukasan dito sa bansa natin, di ba, sa Pilipinas, no, nakakagalit talaga na makitang bilyong-bilyong pera galing sa kaban ng bayan ang nilalaan sa sarili ng bulsa, no, yung nagiging source ng corruption at higit sa lahat nagiging tool para sa pansariling interest ni B.S. Aquino at ng kanyang mga alipores, no, na mga pera sana na pwedeng ilaan sa pagpondo, no, sa higher education, sa public education system ng bansa, na alam naman natin ay kapos sa pondo, no, mga tuition fees na nagtataasan. Kaya pangalawa, no, siyempre yung pera na pwede sanang napunta sa jobs creation program, no, paghanap trabaho na talagang nakabubuhay, no. Pero sa nakikita namin ngayon, talagang ang hinaharap ng kabataan sa ilan ni Aquino ay talagang bleak ba or madilim ang kinabukasan ng kabataan sa ilan ni Aquino. Kaya naniniwala ako na bilang mga kabataang Pilipino, kailangan nating makilahok, kailangan nating kumilos para panagutin ang lahat ng sangkot, no, sa pork barrel system at sa korupsyon, no, na sa pagtingin namin ay hindi lang naman yan issue ng may ilang mga kurakot na politiko or nagkataon lang naghahaman lang talaga sila. Sa tingin namin ito ay isang systematic problem, isang tinatawag na naming bureaucrat capitalism na kung saan ang gobyerno ay pinatatakbong parang negosyo para pagkakitaan ng iilan, no. Kaya sa tingin namin hindi lang dapat panagutin ang iilan na nasangkot sa DAP, kundi talagang tahasang baguhin ng sistema sa Pilipinas, dahil sa ganung paraan lang naman tayo makakasigurado na wala nang magiging corrupt. Hi, Eves, si Tita Pet Cleato naman to, no? Ang tanong ko naman tungkol sa EDCA. Ano naman ang EDCA? May kaibahan ba ito sa Mutual Defense Treaty at yung VFA? Paano naapektuhan ng kabataan dito? Wala, syempre, technically speaking, no, magkakaiba yung mga agreements, though what we're sure about is that ito ay isang forma ng pang-iido sa no, ng bansa natin dito sa Pilipinas, na kung ang VFA ay nag-aalaw lang for rotational troops at ang Mutual Defense Treaty ay hihikayat ng response mula sa both parties in case of aggression, no, ang EDCA naman ay nag-convert sa buong Pilipinas bilang isang virtual base, no. Kung dati yung mga Amerikano ay nasubik at sakrat, ngayon sa ilan ng EDCA halos yung buong bansa ay virtually isang malaking base militar na ng mga Amerikano, no. Pangalawa, kung noon ang base militar ay sagot pa, no, ng Amerikano, yung tax dollars ng Amerikano para sa maintenance etc. Sa ilan ng EDCA, ang pag-maintain ng mga basing or facilities na gagamitin ng Amerika sa ilan ng EDCA ay isa-shoulder na ng alam naman nating naghihikahos ng mga Pilipino, no. Pangatlo, ang EDCA ay walang automatic termination. Sinasabi nila na 10 years lang daw at tapos na ang EDCA, pero sinasabi doon ang provision na unless magkaroon ng actual written declaration na itineterminate ng both parties ang EDCA, ay automatically magre-renew ito. So basically infinite to na pag-establish ng bases sa Pilipinas, na alam naman natin ito pang-apat
matinding pinagbabawal ng 1987 Constitution ang pagtatayo or ang presence ng kahit na anong foreign military personnel or facility sa Pilipinas na malinaw na bina-violate ng EDCA, no? Pang-lima, no, ito ay isinulat sa likod ng mamayang Pilipino, isinulat ng palihim at pinirmahan ng palihim, no? Kaya nang wala man lang review, no, ng mga ating mga mambabatas, kaya sa tingin namin itong EDCA ito ay isang malaking paglabag, no, sa soberanya ng ating bansa. Kaya dapat lamang bilang mga kabataan na alam naman natin ay mataas ang pagnanasa na maging i-ensure na malaya ang Pilipinas, dapat tayong maging conscious at maging involved din, no, sa pagtutol sa EDCA, no, at alamin talaga natin yung ugat niyan na hindi lang naman yan EDCA or simpleng military agreement. Ang tawag natin dyan ay imperialismo, na kung saan ang Estados Unidos bilang isang makapangyarihang bansa ay nag-i-impose ng kanyang political, military and economic interest sa ating bansa, no. Kaya bilang mga kabataan kailangan nating tutulan ito. May tanong si Kuya Louie, no, sa Facebook. Ang tanong niya, may plano ang Pangulong mag-extend ng term limits si B.S. Aquino through charter change. Ano ang tingin ng kabataan dito at anong mga aksyon ang gagawin laban dito? Syempre, no, bilang sa anak bayan, no, malinaw ang pagtutol natin kay Aquino, hindi lang dahil sa mga policies niya, kundi syempre dun sa interest na nire-representa niya, di ba, bilang mga hasyendero at representante ng mga Panginoong may lupa sa Pilipinas, no. Ang malinaw na paghahangad niya ng second term ay malinaw na nagpapakita ng dictatorial tendencies niya, no, na nakakahiya nga dahil ang mga magulang niya ay lumaban sa diktadorya at ito ang anak nila na nagnanais ibalik ang diktadorya sa Pilipinas, no. Kaya bilang mga kabataan, no, kung makikita natin kung gaano kabulok ang sistema sa ngayon, no, hindi na natin kailangan pa ng isang term para ipakita sa atin na bulok ang sistema, no. Kaya ngayon pa lang dapat tutulan natin si Aquino, no, at higit pa, no, na kung itutulak niya talaga ang second term na yan, dapat maghanda talaga ang mga kabataan dito sa Pilipinas at lalong-lalo na sa mga kabataan sa ibayong dagat, sa Canada, sa US, sa Australia at sa iba pang parte ng mundo na may Pilipino. Talagang magkaisa tayo at mag-organisa at ipakita natin ang maring pagtutol ng mamamayang Pilipino, no. Hindi na natin kailangang bigyan pa ng isang chance si Aquino dahil malinaw naman ang track record niya, no. Isa siyang anti-mamamayan, anti-mahirap na presidente na pro-landlord, no. Yan. Yves, sa harap ng napakaraming issue, obviously, especially at this time, na kundi kumaga lumalala siya as the day goes on. Ano yung nagpapalakas sa kilusan ng mga kabataan, particular na dun sa mga kasama natin na nanggaling sa United States dyan sa Kapit Bisig? Siyempre, no, sa papalalang sitwasyon dito sa Pilipinas, whether yung sa politika or sa ekonomiya, no, malinaw na nare-reaffirm lang nito ang ating suri na wala na talagang puwang ang bulok na sistema sa Pilipinas at kailangan na talaga siyang tahasang baguhin, no. Ang correctness ng ating analysis na bankrupt na ang sistemang ito at dapat nang palitan ang siyang nagpapalakas, no, sa mga organisadong kabataan sa Estados Unidos na ipagpatuloy, no, yung pag-oorganisa, pagmumulat at pagpapakilos para isulong ang pambansang demokrasya, no, para palayain ng Pilipinas at isulong ang mga demokratikong karapatan ng mga mamayan sa Pilipinas. Nakikita natin na naiintindihan namin, no, na kaya kami umalis ng bansa. So maganda yung usapin natin ngayong araw dahil yun nga madami tayong mga napabalitaan sa iba't ibang klase ng media, sa Facebook, sa radyo, sa TV, itong mga issue na kinaharap natin bilang mga kabataan. At ngayong araw mismo ay may nangyayari nga yung unang pagdinig doon sa kaso laban kay
retired General Jovito Palparan. At ito yung sinasabi ng National Union of People's Lawyers. Yeah. Babasahin ko lang yung ilang excerpt nung statement. Sabi dito, today marks the first time that the high-ranking general of the Philippine Armed Forces will stand in court accused criminally of human rights violations. Its place in history, however, is yet indeterminate. Today highlights the stark contrast where retired Major General Jovito Palparan has gotten away for the longest time. He has also deprived hundreds of unarmed and innocent activists, human rights defenders, farmers, students, pastors, lawyers, their day in court. But will Palparan be finally arraigned or against at all law and logic, allowed to baselessly suspend and delay again the proceedings? Will he be granted the whim of staying at NBI where he stays? He feels safe and secure, or transferred to Bulacan, which the court, the law, the facts, reason and logic deem most proper and just, and the government in power can duly secure. Today, the victims, their families, human rights defenders, the public, the international community take a deep breath and pause to see the most wanted man charged in many ways with crimes against humanity under the custody of the law. And nagbabalik si Yves Nibongco sa ating linya at pag-usapan natin siguro ulit yung coordinated action against Palparan o dun sa hearing laban sa kanya. Hello, Yves? Oo, pasensya ka na naputol yung linya natin kanina, no? So ngayong araw, Yves, ay familiar ka dun sa coordinated action ng mga kabataan. Dun sa kaso nung kay Cadano at kay Salonga, anong mga updates dun sa mga iba-ibang forma ng protesta at pagkilos? Sa Pilipinas, no? Sabay din ito yung huling hearing dun sa kaso nila Sherlyn Cadapan at Karen Empeño laban kay Palparan. Kaya meron talaga tayong panawagan sa US kahit dito sa Pilipinas ng coordinated action para ipakita talaga yung galit ng mga kabataan dun sa ginawa nila Palparan. At syempre kahit na ng current administration, yung mga human rights violations nila laban sa kabataan, wala pa akong update kung ano yung mga actions na gagawin ng ibang chapters, pero merong magaganap na protesta sa harap ng Philippine Consulate sa New York, no, sa 18, no, August 18, para una syempre iprotesta yung illegal na pag-aresto dun sa dalawang aktivista sa Central Luzon na binukot recently. At syempre, para na rin na i-protesta yung ongoing human rights violation sa Pilipinas. Yves, unfortunately, magtatapos ng ating feature interview, no? Mensahe sa mga kabataan ngayon na nakikinig sa loob at lalo na sa labas ng Pilipinas, no? Maging aware sa mga nangyayari sa ating minamahal na bansa. Siguro yung message ko lang yung nakikita naman natin dito sa Pilipinas na yung papalalang krisis sa ekonomiya at politika, at syempre yung lalong papatinding panghimasok ng Estados Unidos dito sa ating bansa ay malinaw lang na nagpapakita ng pagsusuri na tama yung pagsuri natin, no, na yung malapigal at malakolonyal na kaayusan ng Pilipinas ay hindi na dapat panghayaang magtagal, no? Kaya bilang mga kabataan, lalong-lalo na tayong mga kabataan sa ibayang dagat na itinulak ng parehas na kondisyon, no, ng kahirapan dito sa Pilipinas para mga daong bansa, ay dapat talagang patuloy tayo magmulat, mag-organisa at magpakilos. At syempre lalong-lalo na mag-aral, no, aralin natin yung programa at pagsusuri ng pambansa demokratikong kilusan at buong lakas nating isulong, no, ipalaganap yung prinsipyo ng pambansang demokrasya para maisulong talaga natin, no, para maipagtagumpay na natin tong labang ito, tahasang baguhin yung sistema sa Pilipinas, na patalsikin yung hasenderong Pangulo na si Aquino at palitan ng sistema sa Pilipinas ng isang mas makatao at mas makatarungang sistema na siyang nagsisilbi sa mga mamayan, no. Yun. Kaya patuloy tayo mag-organisa. Daghang salamat, Yves Nibongco, Anak Bayan USA Chairperson. Maraming salamat and hope soon or later in the future. Okay, sige. Salamat. Mabuhay kayo dyan.
Ayun po, si Yves Nibungco ng Anak Bayan USA. So bago tayo pumunta sa ating break, maikling synthesis mula sa ating kolektibo. Anong masasabi niyo sa ating talakayan ngayong gabi? Napaka inspiring noong noong na i-relay sa atin ni Yves, no, na patuloy yung pakikibakan ng mga estudyante at mga kabataan sa Pilipinas at hinaharap pa rin ang mga kung ano-anong mga issue na lumalala habang tumatagal si Aquino dito sa kanyang poder, no? At nakikita din natin na mataman din yung pakikibaka din ng mga kabataan dito sa North America at sa ibang bansa para ituloy ang pagbibigay ng edukasyon sa mga Pilipino dito at pagbibigay din ng paglink o pagkakaroon ng pagtingin na hindi hiwalay yung mga issue natin dito at saka yung mga issue sa Pilipinas, lalong-lalo na kung usapin ng kabataan, no, dahil kinabukasan nila yan kinabukasan ng buong lipi. Jason? Yeah, bilang isang kabataan na sa labas ng bansa, sabi nga ni Yves, continue na pag-aaral at magpa-organisa at what better way to serve and in your country but to be part of something that will change for the better. Okay. Maraming salamat kay Yves at sa ating kolektibo ngayon sa ating synthesis. At ang susunod natin ay ang Pulso ng Migrante, kung saan tinalakay natin yung tungkol dun sa kaso laban kay Palparan. At ang isang maiksing mensahe mula sa chairperson ng Anak Bayan Philippines, si Vencer Crisostomo, tungkol sa pag-organisa ng mga kabataan. Okay, so ito po si Mary para sa Pulso ng Migrante. Kasama po natin ngayon si Kuya Nestor. So, my personal opinion kasi pagdating sa ganon, to me is a total human violation yun with regards to General Palparan. However, General Palparan, they just following orders from the commanding officer, which is President Gloria Macapagal during that time. So, siguro lang, kung ako tatanungin, mas maganda sana, in my personal opinion lang, hulihin lang. And then, ikulong, is packaged, and then, bigyan ng tamang proseso sa court of law. Gano'n lang ang pwede kong sabihin. Pero, patayin mo yung tao is not right. We don't have rights to kill any person in this world. Biblically. Hindi tama yun. So, right now, probably with the condition of General Palparan, I think it's too late because General Palparan is deteriorating their medical body. Before ano mo yung kaso sa kanya, baka patay na. So, yun lang ang pili ko sabihin. Hindi maganda yung ginawa niya. Bakit? Dahil pinaguhuli niya eh. Okay lang hulihin, but ilagay mo lang sa tamang proseso. Yun lang ang pili ko sabihin. Otherwise, magkakaroon ng revolution because magagalit ang tao. Isa gabing, probably, civil war will, Single task of each member is to recruit new members
all new members, once they get in the organization, should be asked to recruit more members. And every day, we should be able to expand. If in 1 week, we don't have new members, it's bad for us. If in 1 month, we only have 5 or 6 new members, too small. We should be able to have hundreds. Every day, each member gets 5. If you have 25 members or 5 members team, if you have 5 each, that's 25. 1 day, 1 week, how many? 200, perhaps. You should be able to recruit, expand. Build new chapters. Because we won't be able to develop a big mass movement if you don't recruit. So each member should recruit always, every day, and organize these members into new chapters. Now, how to consolidate the new members? You make sure the recruitment. The problem is when we don't recruit, maybe because we are too. We have very high standards. We should not have high standards. The only standards we should have is that they understand the orientation, basic orientation of the organization, and they're willing to contribute. No palo, no paddle, no hazing, no hazing. You just have to understand the basic orientation. Problem with some activists, you don't recruit because you're not all students welcome for FMN. Anak Bayan, KP, welcome all youth. Just that they have the orientation of national democracy. If very high, some just recruit the likes of the friends or the same crowd. Rockers only, no hip hop, or hip hop only, no metal, no punks only, dancer only, no singer. That there should be open to everyone, and you should get the best, brightest, and also the mass members. So you should expand, organize. So we should have many chapters, big chapters in schools. This is where it comes in, the organizing for comprehensive youth. In school, go to community and build chapters there. In a school, in a university, you can go to each college, each department. In some instances, every room. In each community, every street, you can build a chapter. From community, go to high school. From community also, go to factory and organize them. So it should be movement, not bonsai. You know bonsai? Yeah. Small tree but beautiful tree but small. Yeah. Not bonsai. No. Useless. Just display. Beautiful ornament. But we want this big mass movement. So we need to expand. That's what we need to stress on. So how to consolidate members? If you are consolidating only 2, beautiful but useless. You should consolidate many members. So how do you consolidate the members now? Drive them for expansion, recruitment. Teach them how to organize. That's the best way to consolidate them. Education, political education, and practice. Teach them to recruit. Teach them how to organize. Otherwise, I have work to do. Otherwise, I need to go home. I'm busy. Because we don't teach them that we need to organize big numbers. If they understand that what we need to reach is thousands, not just us, not just smoking together. We have great tasks. They understand. Usually, the ones who understand that, only us. No? Only us. Only a few. But the masses are just, come to activity. You come to this event. We have demonstracy. Come if you're free. But we don't rely on them. Rely on the masses also for expansion and organizing. They can organize themselves. They want to be organized. At ayun po ang ating pulso ng migrante na nanggagaling sa chairperson ng Anak Bayan, si Vencer Crisostomo. At bago tayo magtapos, announcement, shoutouts, nananawagan ng kontribusyon ng grupong Akdaan para sa kanilang ikalawang aklat na ilulunsad sa Disyembre ngayong taon. Maaring magpadala ng inyong mga likhang sining katulad ng maikling kwento, salaysay, sanaysay at tula at iba pang forma ng maikling panulat.
Ang tema ng pangalawang aklat ay hinggil sa migrasyon at sa mga isyong tumutukoy sa buhay ng karanasan ng mga migranteng manggagawa. Maaaring ipadala ang inyong mga likha sa email na grupongakdaan@yahoo.ca hanggang sa katapusan ng Setyembre 2014 o kaya naman ay tumawag sa 647-985-5969. Para sa mga karagdagang impormasyon, we'll post it on the Radio Migrante Facebook. Salamat, Jason. At itatanungin namin kayong muli, gusto niyo bang maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita o reporter at correspondent, tagapagsaliksik o researcher, at social media archivist. Kailan lamang ang Radyo Migrante ay pinangaralan sa kategoryang Best Spoken Word Programming ng CHRY Community Radio noong nakaraang taon. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya'y tumawag sa 647-281-0652 para sa iba pang karagdagang impormasyon. Maraming salamat po kay Eva Sibungco at sa kolektibo ng Radyo Migrante. Maikling reflection lang doon sa Puso ng Migrante yung tungkol kay Palparan. Ang Radyo Migrante po ay naninindigan na manawagan talaga ng isang mahigpit pagsusuri at saka maging vigilant po sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo na sa pagkakahuli kay Palparan, dahil po si retired Major General Jovito Palparan ay marami na hong ginawa. Marami siyang utang na dugo sa mga tao na kahit kailanman po na hindi na dapat ginawa sa umpisa pa lang, at kailangan siyang panagutin sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya sa mga aktivista at mga aktivistang itong napahamak ang kanilang mga buhay. Oo, gusto ko lang ding i-dedika itong episode na ito sa isang biktima ng pagpapaslang at pagdudukot sa Hacienda Luisita, si Ronaldo Intal. At sa mga kabataang patuloy na kumikilos at nag-organisa ng mga kapwa kabataan at ng mga manggagawa at iba pang nasa sektor ng masang Pilipino para sa pambansang demokrasya ng Pilipinas. Kaya patuloy po tayo sa pagsulong ng ating pambansang demokratikong kilusan. Maraming salamat po. Ang susunod po ay Roy Green of Odyssey. Tita Pet, pahabol ka? Isa pang bagsak para sa ating lahat sa ating paghanap ng hustisya. Isang bagsak. Maraming salamat Ish, Jason, Mary, and Pet. Maraming salamat po at sa susunod po na linggo at magandang gabi sa ating lahat.